Coach! Ano ka ba naman? Wag mo na isipin yun. Di ko tanggap. Anong nangyari, Shazman? Hindi siya piniling kapitan ng aming koponan. Kaya lang naman napili si Gamran kasi ama niya ang coach namin. Alam mo, Shazman, ang pagiging swerte sa buhay ay hindi laging sapat. Anong ibig mo sabihin? May parehong kwento niyan dito. Eto siya. May isang taong nagngangalang Abu Fadi mula sa Fez. Nakatira siya sa garahe ng kanyang ina kung saan meron siyang isang sanlaan. Fadi! Pagod na akong maglinis ng kalat mo. Oh, Nay! Ano bang problema? Bakit ba hindi ka maging masipag katulad ng kaibigan mo si Sarim? Tingnan mo. Meron na siyang kumpanya, isang magarang bahay, at mahal siya ng lahat. Ang tangi lang namang rason kaya siya nagtagumpay ay naging maswerte lang siya. Pareho lang kaming tagawalis noon. Humingi lang ng tulong si Ibrahim para buhatin ang kanyang upuan. At dahil doon, kaya nabigyan siya ng trabaho. At nung pumanaw si Ibrahim, siya ang nagmana ng lahat. Ako dapat yun eh. Ako dapat ang naging mayaman, pero hindi. Huh? Naku! Magandang umaga! Ako si Gajinder Ranjini. Ha? Di ka naman genie eh. Oo, isa akong tunay na genie. Uy, ayos! Isa ka ngang genie. Kung ganun, meron akong 3 kahilingan. Hindi, meron ka lang isa. Oh! Pero teka, tiyak na masisiyahan ka sa kahilingan mo. Kung sakaling hindi mo magustuhan, pwede ka ulit humiling. Pwede ba akong humiling ng paulit-ulit hanggang sa makontento at maging masaya ako? Tama, walang hanggan. Hiling mo, sagot ko. Aba, ayos! Panalo to! Tama? Yayaman na ako! Pwede. Sisikat! Sobra-sobra! Teka, pero gusto kong maging si Sarim. Patawad hindi pwede dahil labag yun sa batas. Ano? Ito ay ayon sa batas naming mga genie, hindi pwede ang ganong kahilingan. Sige, akin na lahat ng meron si Sarim. Freddy, gusto ko sanang tuparin ang hiling mo pero ginagawa mong komplikado, hindi ako pwedeng manakit ng iba. Masyado ko ang limitado para sa isang genie. Kung bumalik kaya ako sa nakaraan. Ayan, kaya ko yan. Talaga? Ibalik mo ko sa araw kung kailan humingi ng tulong si Tandang Ibrahim kay Sarim. Oo, masusunod. Ngayon din. Tayo na! Magandang umaga, Ginoong Ibrahim. Gusto niyo po bang tulungan ko na kayo dyan? Oo ba? Salamat sa iyo. Alam mo, iho, marami ka talagang magagawang maganda para sa aking negosyo. O sige, tanggap ka na simula ngayon. Ayos! Tapos na ang trabaho natin dito. Balik na tayo sa aking bagong buhay. Ngayon din, Ginoo. Huh? Teka lang. Ano ito? Yung malaking bahay. Heto na yun. Pero walang nagbago eh. Eto pa rin yun. Akala ko nagnegosyo kami ni Ibrahim. Tama. Pero bakit nandito pa rin ako? Namana mo ang negosyo nung pumanaw si Ibrahim. Hindi mo nagawa ang trabaho. Pumasok ng tanghali at maagang umuwi. At imbis na kumuha ng bagong kliyente, umalis yung luma. Nalugi ako? Di totoo yan. Ano yun? Isang alkalde si Sarim? Pangalawang termino na niya. Paano nangyari yun? Nagpatuloy siya bilang tagawalis at isang araw, nasa harap na siya ng bahay ng alkalde. Ginoo, meron pong sakit si Hussein. Walang maglilinis para sa piging mamayang gabi. Wala na bang ibang gagawa? O ikaw, tagapagwalis. Gusto mo ng dagdag kita? At nagtrabaho si Sarim sa bahay ng alkalde. Magugustuhan nila, Ginoo, ang inyong talumpati. Oo, pero hindi pa ako sigurado sa linyang ito.
Mauubos na ang pera ng bayang ito at ihilingin nyo sanang nakinig kayo sa akin. Maganda ho. Punong-puno po siya ng tapang. Ay, ano sa tingin mo, ha? Ako po, di ko po gusto. Para po kayong galit. Pwede naman pong maging mabuti ang lahat kapag ipinasa ang panukala. Gusto ko yan, ha? Sama-sama tayong gumawa ng pagbabago. Kinabukasan, si Sarim ay naging bagong tauhan ng alkalde. Siya'y nag-aral at natuto at naging eksperto sa gawain sa lungsod. At ngayon, siya na ang alkalde. Nasa tamang lugar at tamang oras parati ang lalaking yan. Kung hindi ka naman kontento sa huling kahilingan mo, Freddy, pwede ka namang humiling ulit. Ibalik mo ako sa araw na nasa labas ako ng bahay ng alkalde. Hoy, ikaw, tagapagwalis. Gusto mo nang... Kailangan ng tulong? Walang problema. At sama-sama tayong gumawa ng pagbabago. Bumalik na tayo. Lahat ay magiging maayos na. Huh? Anong nangyari? Bakit ganito ang nangyari? Akala ko magiging ayos ng lahat. Anong nangyari? Ang mabuti pa, Freddy, silipin natin. Bilang tauhan, ibang klase ang estilo mo sa pagtatrabaho. Nandito ako para sa alkalde. Maraming trabaho ang alkalde. Ngayon, meron ba? Alam mo, sa tingin ko, pwede naman. Tumatanggap ka ng mga suhol. Mamahaling regalo. Sa kasawiang palad, naging sakim ka masyado. Nakapiit na ako dito habang buhay. Teka lang, si Sarim ba yun? Meron siyang konsyerto? Naging matagumpay siyang musikero. Kajindar, naalala mo na pwede pa akong humiling hanggang makontento ako? Gusto kong tumugtog sa mga konsyerto. Masusunod ngayon din, Ginoo. May nakalimutan ka yata. Ginoo, oo nga't ikaw ay isang musikero pero walang pumunta para makinig. Bakit? Ang iyong talento ay hindi sapat. Gaano karaming asukal po? Ano ba naman itong mga nangyayari? Ngayon naman isa ng tanyag na sayantipiko si Sarim? Nakapag-aral siya sa isang universidad. Ha? Gajendar, gawin mo kong sayantipiko! Ang ibang kemikal po ay di maaaring paghaluin. Isa pang hiling? Ako'y masaya dahil nagawa ko itong tore at inaalay ko ito sa buong lungsod. Hindi, tama na! Ayoko na ng ganito! Gajendar! Gawin mo kong isang hari! Mahal na hari! Napapalibutan tayo! Nasa gyera tayo? Hindi mo sana sinalakay yung isang bansa. Gajendar! Paano sila titigil? Huwag kang mabahala, Ginoo. Matatapos din ang gerang ito kapag napugot na nila ang ulo mo. Alisin mo ako rito! Yun bang ikasasaya mo? Oo! Matutupad po, kamahalan. Ay, salamat naman, nakabalik na tayo. Mabuti. Masaya akong paglingkuran kayo. Teka, Gajendar, bumalik ka! Di pa ako tapos! Hindi pa ako kontento! Isa pang kahilingan! Bihira naman, oh. Bakit isang hiling lang ang binigay ni Jeannie? Kung meron lang akong 3 kahilingan, magbabago ang buhay ko. Magagawa ko lahat ng gusto ko.